Paano nga ba mag-register sa pinakabagong mobile app ng Security Bank? By the way, kung first time mo sa channel na at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kapag ino-open ko yung Security Bank app ko, yung luma, hindi na siya accessible. Instead, sinabi dito na nag-switch na daw. Tap natin tong download app and then pwedeng i-open ng Google Play Store or depende sa phone ninyo, pwede rin naman sa App Store or App Gallery. Also, dito sa Play Store, kapag sinearch nyo yung Security Bank, katulad nito, i-tap nyo lang yung install or download na nakikita ninyo or sa case ko, pwedeng update. Tap natin tong open. At dahil wala pa talaga tayong account sa bagong app ng Security Bank, sa bandang baba, merong register here. Tap natin yan. And then, continue lang tayo. Pwede nyo basahin yung terms and conditions or privacy policy kung gusto ninyo. Pero sa akin, nag-proceed na ako. And then, pipiliin nyo rito kung ano yung produkto ng Security Bank na meron kayo. Savings account ba yan? Credit card? Or investment account? Sa akin, saving. At i-enter lang dito yung account number ninyo sa Security Bank. And then, yung cellphone number na din. Lagyan yung birthday ninyo. Tap ko tong calendar. Kapag okay na, i-tap lang tong next. At i-double check kung tama lahat ng info, i-tap ulit tong next. I-double check kung tama yung lahat ng info na nilagay ninyo. Katulad nito, yung account number ko ay does not exist. So, pag ganyan, either may error talaga or baka naman talaga mali yung na-enter natin account number. So, ulitin ko lang yung buong proseso ulit. Tap ko yung continue. And then, savings account. Kompletuhin ko lang to. Na-enter ko na. Tap na rin yung next. And then, next ulit. Magkapadala ng OTP doon sa phone ninyo. So, hintayin lang natin. At ito yung text sa pinadala ng Security Bank. Kunin ko yung code 466959. Enter ko lang dito. And then, submit. Gagawa na tayo ng username this time. So, ito yung pang-login natin sa Security Bank. Halimbawa, ito yung username. And then, tap ko yung next. At sa password, ito yung mga criteria. Dapat at least 9 characters, may isang big letter at small letter, may at least isang number at special character. Halimbawa, tap ko tong eye icon para makita ko yung tinatype ko. So, dapat mag-match ito. Katulad niyan, hindi nag-match. So, buti na lang merong eye icon para makita natin yung tinatype natin. So, hide ko lang to. Tap ko yung submit. At sa password nga pala, mahalaga na kayo lang nakakaalam nito. Mas maganda na kapag nalaman ng iba yung password niyo, palatan nyo rin to agad para nga naman hindi ma-compromise yung account niyo. So, successfully nakapag-register na tayo. At andito yung mga reminders about sa T-PIN o parang M-PIN to ng GCash pero dito ang tawag transaction PIN. After 24 hours pa siya pwede magamit katulad ng nakalagay dito sa reminder. At yung account natin pwede lang siyang ma-login sa isang device. Kapag i-login siya to another device, kailangan ma-logout siya doon sa luma. And then, tap ko yung okay. Mag-login na tayo gamit yung username na ginawa natin kanina, magiging password. Okay na ako, tap ko yung login. At may OTP ulit, hintayin lang natin. So, speaking of text nga pala, andito yung isang notification na nag-register nga tayo successfully. And then, dito sa bandang baba, ito yung kailangan kong code, which is i-enter ko dito. Tap submit. Mag-setup na tayo ng T-PIN ngayon. So, pwedeng ganito yung PIN. Basta kayo lang nakakaalam. So, ay siyang i-enter. At successful na, meron tayong 24 hours na cooling period o dapat hintayin bago ito totally magamit. Please proceed setting up your biometrics. So, pwede ko siyang gamitin yung fingerprint ko or yung facial recognition for login. I-on ko rin sa transaction at kailangan kong i-enter yung PIN dito. Fingerprint ulit. And device link successfully. So, parang katulad ng sa GCash kung saan kailangan pang i-link yung device. Login tayo gamit yung fingerprint ko. At ito na yung app. Makikita nyo agad yung balance ninyo, yung mga option para magpadala ng pera. Pwede rin mag-scan ng QR code kung kailangan magbayad. Halimbawa sa mga establishment o kailangan mag-transfer. So, exit muna tayo dito. May mga services din dito katulad ng sa insurance, loan, time deposit, credit card, at marami pang iba. Sa settings naman, andito yung option na palitan yung PIN, palitan din yung password lalo kung tingin nyo nalaman to ng ibang tao.
at marami pang information dito. So, ganun kadali mag-register sa pinakabagong mobile app ng Security Bank. Na-explore din natin iba't ibang mga features dito na pwede natin magamit pag gagawa tayo ng transaction sa Security Bank. At sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!